Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang ating boses at konstruktibong ang ating boses sa malayang demokrasyang ito, kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Kristo, at gabay ng kaliwanagan ng banal ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas na justisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng Viboy Senate and Congress probe sa Angeles, Pampanga demolitions. Ipinademolish ng Clark Hills Corporation ang halos 500 families o 200 residence houses na nakatira diyo sa inaari nilang 73 hectares. Ang mga nasabing lupain na kinatitirikan ng mga residente ay ini-award na sa kanila ng ating pamahalaan. So yun, yung ating tinungayang topic, yung demolition na ginawa ngayon doon sa Angeles, Pampanga, sa barangay na sitio yun. So yun, naging marahas yung kanilang ginawa pag-demolish doon, at yung mga mamamayan doon o yung mga residente roon ay nananawagan noong probe ng ating kongreso. So at yan yung boys, ngayon tayo ay nakikiisa na magsaboses doon sa ating Kongreso o Senado na imbestiga at magsagawa ng probe dito sa nangyayaring demolition na ito, na kung saan mayroong usapin na dapat resolbahin yung ating gobyerno at hindi doon sa kanilang lugar, mula doon sa kanilang lokal na pamahalaan, at with the DAR ay hindi nagkaroon ng malinaw na para umabot doon sa punto na sila ay pupersay na para paalisin doon, kung saan mayroon silang mga dokumento tungkol doon sa kanilang paligid. So sa ginawang demolitions ay gumawa ng maras na hakbangin ang demolition team, kung saan namaril ang ilang armadong nasa panig nila laban sa mga residente, at tirani injured ng 7 katao. So ang Angeles Police at CHR ay nag-iimbestiga sa kasong ito na maaaring frustrated officer o anumang kaso sa pamamaril at marahas na demolition sa mga residente, at mayroon din pananakot sa ilang mga mamamahayag na nagko-cover doon. So ang ilang mamamahayag o reporter ng Rappler at K5 News na nagko-cover ng news ay padi umano ng mga demolition team, yung mga armado na babarilin, at itong isa ay tinutukan ng baril. So nananawagan ng mga residente Sitio Balubad, Barangay Anonas, Angeles City ng Pampanga sa Senado at Kongreso ng probe, investigation o inquiry para doon sa nangyayari. So ngayon, ang Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na justisya at karapatang pantao. At isyong ito ng na demolition ng Clark Hills Corporation sa mga residente ng Barangay Anonas, Angeles City, Pampanga ay ating kinukundina ito, at nakikisa at nagsasaboses tayo sa ating Senado at Kongreso probe at investigation sa issue ito, at maprotektahan ng mga residente at ng mga lupang inaagaw sa kanila ay maging malinaw kung ano ang talagang dapat, kung sino ang dapat magmay-ari nito. So yun dapat ay so yan yung tayo nakikisa na magsaboses dun sa ating Kongreso, Senado, imbestigahan nila yung mga nangyayari yun na umabot sa punto na nagkakaroon na ng harasan. So kanilang tingnan mabuti kung sino ang dapat na magmay-ari nun, kasi nga usapin na kung saan ay inaari na ito ng Clark Hills, gayong ito ay ini-award as CLOA with DAR sa kanya ng way back 1990s pa, na yun ay yung iba daw ay nabayaran na yan para yung award na yan, at nagkaroon na nga nagkaroon ng problema na parang kinakansela yung kanilang CLOA. So kanilang hinahabol ngayon yan sa Supreme Court, at nagka-problema
sa Supreme Court. So ngayon sila ay patuloy na naninirahan doon at sila ay gusto paalisin, pero sila ay patuloy na nakapagbayad doon sa DAR nung kanilang titulo na ibinigay nung DAR. So base sa almost 500 residents families na mga pawang na magsasaka ang kinabubuhay ay nakaward na sa kanila ng pamahalaan ng mga lupang kinatitirikan nila. At di umano ay naglaps ito o kinansila at wala pang malinaw na usapin sa patuloy na pagbibigay sa kanila ng kanilang lupa. So nag-deny di umano sa SC ang kanilang na-deny di umano sa Supreme Court yung kanilang petisyon na bakit nga nakasila at ngayon ay kiniklaim na ito ng Clark Hills Corporation. So ang reason sa pag-deny ng CLOA ay resident area di umano ito. So patunayan ng ating Senado at Kongreso na resident area nga ito at pang-abuso at corruption dito na naibigay dito sa nasabing Clark Hills Corporation. So yun. So way back nung matagal-matagal na, ni-award sa kanila yun. Tapos, nung mga dumaan ng mga panahon ay sinasabing yun ay resident area, so kaya kinakansela yung kanilang mga CLOA at yun ay naibigay at ito ay kinaangkin ng anong Clark Hills. Ngayon, dapat imbestiga ng ating Kongreso bakit ganun ang nangyari na ni-award sa kanila na wala tapos i-award sa iba. So supposed to be dapat ay yung mga lupa na yon na naibigay sa kanila either man yun ay under ng CLOA or kahit pag gawin nilang resident area yun under DSSUD, mapapasa kanila pa rin yun for that 500 families na nakatirik doon. Kasi nga yung lupang yon ay sakahan under the CLOA. Iba pa yung pagbibigay ng tira ng ating sa pabahay program. So ngayon, convertible naman yun, pero dapat hindi sila mapapalit. So karapatan nila yon na sila ay makapanirahan doon sapagkat yun ay nai-award na unang-una. Ngayon, kung yun ay halimbawa, gawin man nilang residential area, converted to sa pabahay program, yung maaaring kanilang pagtira doon. So, hindi sila mapapalis kung tutuusin sa area na kanilang panatitirikan ngayon na sila pinupwersa. So, dapat i-prove ng ating Senado yan, bakit kinakailangan makapalis pa sila at may award yun sa iba, doon sa Clark Hills. Bakit may award din sila na ngayon mga resident nandun at binibili pati nila sa gobyerno yung lupa na yun, ini-award at hindi basta ibinigay for free na ginagawa ngayon ng ating pamahalaan, free. Yun, binabayaran pa rin nila yung iba nga nakakabayad na ng 100,000, nasa 400,000 basa ko nung nabayaran na para doon sa kanyang tilo, tapos papalisin ka ngayon doon, di ba? So, yun yung dapat na usapin, ipoprove, patutunayan na dapat hindi po pwedeng i-puperasahin na palisin doon. Yung 7, titingnan mabuti at bubusisiin yung 7 hectares na yun, 73 hectares na yun, kung sino-sino dapat yung may-ari at kangino naka-award yan before at sino-sino yung may-ari. Dapat isa-isahin ng ating Kongreso yan. At bakit napunta sa Clark Hills? Diba? Ba't inoccupy nila yon? Supposed to be, kung nakatiri ka na doon, convert mo lang DSUD, hindi ko gagawin mo residential area. Kasi karapatan nila ng mamaya na magkaroon tayo ng tirahan, hindi ba? So ngayon, yung pamahalaan i-award sa kanila as in, hindi sa, kung hindi man CLOA, DSSUD bilang pabahay program, ba? Nakatirik na yung mga bahay doon nila halimbawa at sila may sakahan na ron. So walang problema na kundi magbibigay nila yung kundi the title should be maaring i-change yung maaring paglilipat. Pero ando na yun, di ba? Hindi na lang CLOA, DSSUD yung titling, di ba? Kung ganun. Dahil nga sa iyon ay karapatan nila na magkatirahan. So, ngayon, hindi na sila dapat mapapalit doon. Nagkanila na yun. At nabayaran na pati nila yun. Bakit na-award nila yun sa Clark? So, ngayon, yun yung dapat i-investiga ng ating Kongreso. How come na gano'n na nangyayari? At nagkakaroon na ng ganyan. Tapos, doon nga sa cancellation, dinunay na nga ng Supreme Court. Yan, dahil nga doon. So, patunayan mabuti pati ng ating Kongreso kung talagang yan ay hindi farmland or residential area para under CLOA. So, under DS siya ngayon. So ngayon ay ang Pampanga, ang City Mayor ay sinasabing magkakaroon ng expropriations o mag-a-award at magbibigay ng 35 hectares sa mga residente ang So parang nang gagawin ay bibigyan na lamang sila noong pabahay na maaaring doon din
doon sa ilang area doon as pabahay siguro. Babawasan sila ng 35 hectares. Maaari doon din or ililipat, bibigyan na lang doon sila ng kabuhayan. So, maaaring yung area ng 70 hectares, doon sa Clark Hills, ililipat sila for 35 hectares. So, maaaring doon din. Hindi naging malinaw doon sa ating nabasang yung 35 hectares na expropriation ay doon din or sa ibang area. At bibigyan sila ng kabuhayan. Pagsasaka yung kabuhayan ng mga tao doon nga sa area na yun. So, dapat busisiin mabuti ng ating Senado yan, yung sinasabing demolition na hindi dapat sila manidemolish doon or even though ilipat ba kasi nga yung mga lupa na yon, even residential or under CLOA, binabayaran na nila yon. Kung ito-transfer na sa DSUD, bayad na yon. Hindi na magpapabahay ba yung ating gobyerno. Ilipat lang yung titulo under do sa proseso ng DSSUD. Di ba? Kung ating titingnan, ang karapatan nila para magkaroon sila ng lupa. Bakit ibibigay ay doon sa isang korporasyon yun? Yung may pag-aari dati ng korporasyon o sino may-ari nun? Sa gobyerno ba yun? O sa isang asindero na under ng ating CARP o Land Reform Program? Doon sa Land Reform Program kasi di ba binabawasan yung mga malalaking lupain. So yung nabawas doon binibigay doon sa ina-award. Kagaya yung farmland, ina-award nila doon sa kagaya ng lupa. So maaaring ganun yun. Or sa gobyernong lupa yung 73 hectares na yun. So, paano napunta ngayon yun doon? So, dapat investigang mabuti. Or pag-aari siguro nung Clark Hills Corporation talaga yun. So, investigang mabuti kung sino talaga may-ari nun para na i-award bigyan ng CLOA, binayaran ng mga residente, tapos ngayon pinapalaya siya. Ano raw siya? Siya raw ay residential area. Which is yung mga ibang mga may-ari ng CLOA na yun na unti-unti nilang nabayaran na sa gobyerno. Pero kung itatransfer mo sa DSSUD yung bayad mo ba yung gobyerno, bayad na, lilipat na lang sila ng titulo. Processing of the title lang yung nakikita ko dyan para hindi yung mga mamamayan doon ay hindi pa aalisin doon. Kanila na yun di ba? Kung yung changing of the title under CLOA or not, di ba? Or the cancellation, kung makakancel man sila. So ngayon ay ang usapin nito ay dapat i-prove ng Senado at tingnan ang batas na expired ang lupa yung binibigay sa mga farmers. Ang pagkaalam kasi natin, yung CLOA, after 10 years, pwede mo na ibenta. Pero within 10 years, hindi mo muna pwedeng ibenta yon at magpapakita ka ng mga bagay na dinedevelop mo yon, di ba? So after 10 years, hindi diba, even though after 10 years, hanggat nabubuhay ka, retain sa'yo yun. Naka-award sa'yo, lalo binabayaran mo yon at dina-develop mo, di ba? Ganon. Ang mangyayari kapag yun ay ina-analyze ng mga taga-DAR. So, legitimate na lupa ng magsasakayan kung may land ownership award na sila at patuloy ito kung tinitirahan nila ito at dinidevelop. So, ang ating pamahalaan ay dapat maging sincere ng land ownership award mula sa DAR at mga ahensya na kapaloob dito. At saka tingnan din yung ginawa ng DAR. Bakit sila kung sino yung taga-DAR ng mga panahon na yan na paano mo na i-award yan at yan ay farmland, may award mo tapos din makaraan ng ilang panahon biglang residential area na nang i-analyze na kung sino. Dapat tingnan niya kung mayroon niyang korupsyon, pang-abuso, kung bakit gano'n, di ba? Hindi bago sa ating kalakaran sa pamahalaan at mga ganyan mga developers yung ganyan o sino mang gustong magmay-ari ng isang lupa para agawin nila yan, palalabasin nila para maagaw nila. So, imbestigahan mabuti kung ano kung sino ba ang dapat na magmay-ari at bakit nagkaganoon. Kaya nga kung ganyan yung lumalabas na pahayag at mga dokumento na mayroong ganun, under clause 13, kung yung 500 residents na yon nakatitulo sa kanila na yon. Kaya nga yung ating sinabi kanina na maaari magbago lang nung title transfer. Kasi kung ang title transfer na under CLOA, kapag ginawa mo na siya land area, mababago ang title of land ownership. Kundi doon na sa under ng proseso ng DSSUD na para nagpabahay ka saka binibigay. Kasi uhulugan mo ngayon yun, yung ba? Existed na yung mga tao ngayon doon. May bahay na sila, nagsasaka na sila, di ba? So ngayon, ang mangyayari lang is changing of title ownership, di ba? Kung gagawin mo residential. So walang dahilan parang papalit sila ron.
So ngayon, bakit kiklaim itong isang proportion na ito at binenta ba sa kanila yun o kanila ba lahat yun, di ba? So imbestigahan mabuti dapat yun. So kailangan may malino na lunas sa mga lupaing pinag-aagawan at kung paano ito napag-aarian ng Clark Hills Corporation kung ito ay naka-award na sa mga magsasaka. So maaaring ito ba ibinenta sa kanila ng pamahalaan doon kung ito yung pag-aari ng pamahalaan o ito yung dati nilang pag-aari o ito yung pag-aari ng kung sinong private person ibinenta sa kanila, mga tipong ganon, ba kaya napag-arian nila ngayon. So tingnan natin mabuti, dusing mabuti ng ating Kongreso, sinabi. So kung ito man ay dating pag-aari nila na ini-award ng pamahalaan sa mga nasabing residente, dapat hindi nababaguhin pa ito dahil kinuha na ng pamahalaan sa kanila ito o sino man ang may-ari nito dati. Kasi nga, kaya nga kung halimbawa sa gobyerno na, lalong-lalo na kung sa pamahalaan yung lupain na yon, kung yun ay sa pribadong individual under CARP, lalo na under CLOA yan or under DSSUD, po pwedeng ibigay ng ating pamahalaan kasi hindi ba binabawasan nga ng ating pamahalaan yung mga malalaking lupa. Pagkatapos yung ini-award nila sa mga magsasaka or either ibibigay nila yan doon sa mga nangangailangan ng maaaring mga mamamayan ng mga walang bahay o mga ganun halimbawa. So dapat tingnan mabuti yung mga proseso na yan kung paano, kung yung lupa na yan ay sino dati yung may-ari, private individual o sa gobyerno, paano na i-award yan, pagkatapos ay binabayaran na nga, biglang napapunta sa iba, di ba? Which is situation is because of the analysis na yung area hindi under ng law. Yan ay residential, so DSUD processing ang mangyayari doon, magpapabahay yung gobyerno para sa mga residente na nais na sila ay makapag-avail. But yun na nga, ang nangyayari ngayon, hindi ganoon. Clark Hills ang gustong mag-take over doon. Diba? Ano ba yun? Imbestigahan mabuti. So, linawin ng ating reform program kung yung land ownership award na yan ay dapat ng land ownership yan ng DAR ng pamahalaan para hindi ganyan ang mangyayari sa mga ibinibigay ng pamahalaan. So tingnan mabuti yung sa land reform sa DAR at kung paano sa DSSUD kung ganyan. Kasi nga bakit parang bawi-bawi, di ba? So dapat ay ating DAR ay mayroong malinaw na analysis before na nila i-award yung mga lupa. Kasi hindi na pwedeng parang gomay ang babawi-bawi mo, utol-utol yan, di ba? Kasi mahirap yun, lalo na bayad, ba? Tapos ngayon, yung mga nakatira doon, isoli mo man yung bayad, isa nalilipat ngayon yun, di ba? Anong re-relocate noong, sabi nila, meron daw silang expropriation, maring i-relocate sa iba. Tingnan mabuti yung dapat na solusyon dyan ng ating Kongreso, Senado o ng ating pamahalaan. But kasi nga yung nagkakaroon ng problema ngayon, nagkakatakutan na nga dahil nga sila pinagbababaril na ron. So malaking problema at yung palis ng sapilitan. So mahirap na ang re-resolve doon yung gobyerno doon. So sana tumulong yung national kasi nga check yung DAR tsaka yung lokal na pamahalaan doon sa nangyayari, umabot doon sa ganun. So dapat tulungan ng national government to resolve the issue. Kasi nga hindi basta masisettle yun doon sa lokal na pamahalaan lang doon. Kasi lalong lang sa ginagawa sa kanila. Kaya dapat at malinaw ang magiging resulta with our national government kung sino dapat makikialam yan. Maganda na rin yung probe ng Kongreso, Senado para matibay yung magiging mangyayari na doon sa mga tao na yun na inaapi ngayon sa kanilang tirahan na inaagawan sila ng kanilang tinitirahan. So nagsasabosi din tayo sa ating Pangulong Marcos na itong programa ng land owner kanyang sinusuportahan ay kanyang patunayan dito sa isyong ito na itong pinagtatalo ng mga lupa dito na may dati ng land ownership. CLOA ay muling mabigyan ng rehistro sa kanila o renew. Wika nga napapaso ang title ownership niyan o sinabing kinan sila. Dahil sa ang lupang na-award ay pawang residential areas din. Yun yung dahilan eh. Kasi pag CLOA ka, farmland. Pero pagka na residential land, hindi na under ng CLOA. So DSSUD yun. Pabahay na ng under na ng DSSUD kung paano ka magkaka-avail na
bahay at lupa, at saka yung problema pa, kakabuhay. Yung pinag-isipan ngayon ng municipal government nung ano, sa expropriation ng Manila City. Pero siguro mas tayo nagsasaboses din na yung ano, national makialam para pahusay yung solution. Kasi nga, yung lokal na pamahalaan, hindi na rin sila napagtanggol doon sa pamamaril. At matatakot syempre sino niraratrat yung bahay mo para paalisin ka. Anong gagawin mo, di ba? So yun. Unless matapang ka, hindi ka papayag doon. Manatili ka doon at ikaw ay doon na mamatay. Kayo ka natitirig at kung wala ka rin lang na mapupunta. At yun ay binili mo na sa gobyerno. So yun, kaya sa naman ng ating national government to resolve the issue. Pakinggan nila yung mga tao at sa paliwanagan kayo, hindi ba nila sa Santa Maria sa ating pagsasaboses na ito, pakinggan yung ating pagsasaboses para tulungan yung mga tao niya. Tayo ay sana magawa ng Santa Maria dyan sa pagsasaboses natin na ito. So, at pakinggan nyo yung ating boses to help these people with guidance of Mother Mary sa inyo. So, nabayaran na rin di umano ng mga na-awardan ng mga lupang ito na kinakamkam sa kanila. So, as we know, unless ibenta ng mga na-awardan yan sa certain time, na maaaring pagbili na nila ito. So, ay mabang ito doon sa pinagbilan. So, kahit ibenta pa ng may-ari yan, yung mga yon, ano pa rin, kahit ibenta nila yon, yung pa rin pinagbentahan nila ang magmamayari unless ibinenta ng iba doon sa Clark Corporation yun. Paano yung iba, diba? So, yun. So, ngayon, nag-aaklas ang mga residente dahil malino na hindi nila ipinagbili ang mga lupain sa nabing Clark Corporation. Kasi hindi naman mag-aaklas yun kung binenta na nila yun, diba? So, yung mananatili, talagang pinapanatili nila na ayun ay kanilang pirahan. So, ang mga nasabing residente ay magsasaka kung gayon, pinagsasakahan nila at doon sila nabubuhay sa mga lupain niya. So, kung i-reculit nila ang mga yan and ano ay kakabuhay nila kung pagsasaka ang mga kabuhayan nila sa nasabing lupain na nasa 73 hectares. So, dapat may proof dyan para malinaw ang kalalabasan ng usapin. So, tingnan mabuti para doon sa Senado ay yung kanilang solusyon ay makikita kung ano ang mangyayari sa mga hindi. Kasi mahirap kasi kung doon yung solution sa expropriation na sabi, baka hindi pa mangyari yun sa expropriation doon. So, ibig sabihin, kung yun yung pinapanukala ng local family expropriation, plansyahin doon sa Kongreso para mas maganda. Pakialaman na para sila yung mag-settle nung nangyayari doon. Hindi na mauwi pa doon sa karasan at marami pa mamatay doon. So, sana maliwanagan yung Kongreso na yan, si Pangulong Marcos, kung ano yun niya, yung kanyang pamamahala sa pag-program within yung kanyang saklopang sumuran yung saklopan. So, kasi yung mga tao nakatirik na ron tsaka nagsasakan na ron. So, ngayon, tulungan niya na hindi ganun din yung korporasyon kung mapanabon sa korporasyon yun. So, dapat may sa kanila ang 70 hectares na na-awardan na ng mga luban yan. O ilipat sila sa the same land areas na ganyan din kalaki. Usin laki ng award sa kanila at bigyan sila ng pabahay at ilang kusing na kabuhayan na maaaring nila. Abay, saan na nila huhugot para diyan. So, they live good in their lives sa award ng pamahalaan kung kaya dapat hindi na sila gambalain ba. So, diba? So, sana ay mariyon, yun ang ganun marating na sa kanila yon at manatili na sila ron habang buhay at mga susunod nilang henerasyon doon. At maghanap na lang siguro yung Clark's Corporation ng iba nila bibiling lupain. Huwag nilang dasin yung mga tao. Huwag silang mag-develop at magnegosyo ng property. So, develop property development. So, karapatan ng sino man tao na sila ay mabigyan ng lupa at pabahay, trabaho. At ito ba ay tinutugon ng pamahalaan? At sila ang nagpo-provide nito sa pamamahala nila sa ating bansa. So ngayon, tugunin ng pamahalaan ang nasabing karapatan sa isyong ito na naharap ang mga naaping residente na mawalan ng lupa at bahay at trabaho sa lupang kanila nang kinatitirikan at sinasaka. So yun, so karapatan natin ang bawat isa ng lupa, bahay, trabaho. So ayun, mayroon na sila ron. Na-award na nun. Tatanggalan pa.
So, ano magagawa ng pamahalaan doon? Kung ano, parang inapi yung karapatan ng mga tao na yon o merong inequality of human rights sa atin kapag ka yun ay hindi na-resolve na maayos. Ayun na yun di ba? So, di ba? Tapos, bibiritin nila yung batas. Wala rin naman silang lusot doon, kabiritin nila yung batas Kasi, hindi nila po pwedeng abusuhin yung karapatan kasi ma-award sa kanila yon o maibibigay under the TOWA or sa pabahay program, di ba? Mayroon na silang kabuhayan doon na nakatirik na yung mga bahay nila ron. So, dapat sana yan ay pairali ng ating pamahalaan, ng ating Pangulong Marcos, na talagang yun ay karapatan ng mamamayan doon ng pamuhay sila ng ganoon. So, maliwanagan din nila Santa Maria ang pamahalaan mula Senado at Kongreso na magsagawa ng probing dito sa nangyayaring ito sa demolition sa Pampanga. Sana kayo maliwanagan, hingin nyo yung ating boses ng mga mamamayan. Tulungan nyo sila. So maliwanagan din ng presidente at gawin niya sa kanyang kapangyarihan na matulungan ng presidente ng barangay sa city. Pamaga na mapagtibay ang kanilang ownership award sa mga lupang inaagaw sa kanila. So kasita-sita ang Supreme Court sa pag-deny sa land ownership ng mga ito na dapat pagtibayin nila. So maliwanagan ang mamahala ng patas at mabuti. So yung ginawa ng Supreme Court, dinunay nila yung kanilang parang petition dahil dun sa pagkansila ng kulungan nila. So dinunay sila, dapat dinulungan sila ina-award nyo na gano'n yan. So ngayon, ibigay nyo yan sa pamamagitan ng ibang proseso ng gobyerno kagaya ng DSWD, di ba? Sa gano'n. Kung tinisip mo, 73 hectares, 500 yung presidente. So, 70 hectares lang halos sila. 70 square meter. Napakaliit nun. Ano lang, pagti na nga lang itatanim nila, agawin pa nila. Kahit yung residential area yun, 6 square meter lang yun. Kulang pa nga, di ba? Para sa isang residente. So, dapat, mariretain sila doon, yung aking tingin doon. At hindi yung basta ibebenta ng pamahalaan or nung sino mang individual na dating doon sa Clark Hills. Even Clark Hills pa may-ari noon para muli nilang bawiin yung pagkuha ng gobyerno para ibigay sa ibang tao yan o yung sa gobyerno para i-award sa sino mang tao na nangailangan ng lupa at kabuhayan as farmland o yung pamuhay sa agrikultura at hindi sa ibang So muli maliwanagan ni ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimayan ng mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay mamahala ng mabuting pamamahala, matuwid, makatarungan at makatotohanan. At ang mamamayan ay sumunod naman sa pamahalaan at makapamuhay ng mapayapa, patas at ayon sa karapatan at higit may kaligtasang spiritual mula rito. So yun, generally, maliwanagan ng ating pamahalaan, mamahala sila ng mabuti, matuwid, makatarungan. Sumunod yung karapatan ng tao, sumunod tayo sa pamahalaan, huwag tayong gumawa ng kriminalidad o anumang kaguluhan. At sa ngayon, makapumuhay tayo ng payapa, makapagpapaunlad tayo ng madali, nang walang kaguluhan, walang So yun mga nangabot sa inyo lahat, at God bless you. Muli sana nakapagsaboses na naman tayo ng karapatan ng tao hinggil dito sa pasabing ito ng karapatan sa lupa o karapatan nila na sila ay makapamuhay ng mabuti sa ating bansa. Yung magandang hapon sa inyo lahat.